This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Maray na banggi sa Indugabos, mayang gabi sa Tibok, Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ako po si Eric Espina at ito ang inyong nag-iisang republika. Sa kasalukuyan po ay nagpapatintero hindi lamang po ang Malacanang, ang Senado, pati ang mga whistleblowers patungkol po sa kung ano po ang katotohanan patungkol po sa masalimuot na usapin sa pork barrel scam na wala pang katapusan. Kailangan malaman ng sambayanan kung saan ba talaga ang tanglaw ng pag-asa upang makamtan natin ang katarungan at ang kabuuang katotohanan para masabi nating tayo pa ba'y tunay na demokrasya at tayo pa ba'y sinasaniban ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Sa gabing ito po ay ang magiging titulo po ng ating programa ay tulad po sa isang Amerikanong kwento tungkol po sa batang sumigaw na Who Cried Wolf. At for tonight, we are going to talk to Miss Sandra Cam, who is with the Whistleblowers Association. Good evening. Good evening po. Good evening sa lahat ng nanonood ngayon. And good evening, Philippines. Yes. Very briefly, Whistleblowers Association is composed of? We organized this Okay. 2006. Okay. Ito po yung mga whistleblowers noon against GMA regime. Okay. Tapos nagkumpul-kumpul po kami kasi wala po kaming napuntahan. Wala kaming mahingan ng tulong. And so we ended up, 5 po muna kaming nagsama-sama dito. Okay. Then ngayon po, dumami na ng dumami. At doon sa, nakasama na po namin dito yung mga whistleblowers nitong administrasyon ito, except for the Ben Harloy et al. Hindi pa namin sila kasama. Etong Whistleblowers Association, masasabi ba nating kayo'y dating nakasama sa Witness Protection Program o hindi rin nakasama nung sa panahon ni GMA? We were never under the Witness Protection Okay. Program. Okay. Dahil sa akin po, Sa nangyari sa inyo? nangyari sa akin, Yes. I was in the Senate for the investigation of wetting scandal. Yes. Immediately po, nang nabanggit ko ang pangalang Mikey Arroyo at nung si late Iggy Arroyo, kagad-agad si former Secretary of Justice, si Raul Gonzales, ay pumunta kagad sa Kongreso. Okay. At pumunta doon kay Mikey that I am with you, sabi niya. So, wala po kaming pwedeng... Walang mangyayari sa iyo? Walang mangyayari sa amin. So, ibig sabihin, base sa karanasan mo, ito palang Department of Justice, dahil itong WPP, nasa ilalim ng DOJ, ay pwede palang mapolitika. Ay, opo. Kahit po ngayon. Kahit ngayon, pwede, Kahit ngayon, opo. pwedeng mapolitika. Nabanggit niyo yung wetting. Maingay kayo. Panahon ng wetting sa kay GMA. Apo. Ngayon ay napakatahimik na ng wetting ngayon. Siguro wala na, ano? Kuno. Ha? Kuno lang yun. Lalo, Wala. lalo bang tumindi ngayon? Actually, linagay lang nila under STL, yung Small Town Lottery. Okay.
So, the same pa rin. Wedding pa rin yan. So buhay na buhay pa rin. Buhay na buhay po. Kaya lang, hindi na po, kahit anong suntok ng krusada headed by Archbishop Cruz, ay hindi kami napapakinggan ng ating Pangulo. So, ibig sabihin, dati malinaw, nasa palasyo Opo. ang pinagtutuunan ninyo, Opo. ang may kinalaman. At naipagpapatuloy itong wedding dahil pinapayagan ng Malacanang noon. Yes. Ngayon na ipagpapatuloy, hindi na siguro pinapayagan ng Malacanang o pinapayagan? Hindi. Pinapayagan pa rin? Pinapayagan pa I rin yan. see. So malinaw na ang Malacanang pa rin ang may kinalaman sa wedding. Of course po. Iba lang ang pangalan. STL. STL lang. Ang problema wala na si Mikey Arroyo, wala na si Iggy Arroyo. So, sinong mga kapatid kaya sa palagay niyo ang may kinalaman sa Marami po. wedding? Marami po dyan. Marami So, sa kabinete niya. sa So, sa KKK hanay. na ito? KKK na. Hindi na anak at brother, kundi KKK na. Posibleng kapamilya, Kapamilya, kabarilan at kaklase. kaklase. Pwede rin kadiretso na. Pwede na rin. Pwedeng idiretso na rin. Ganon, parang ganon. Opo. Okay. So, kaya tahimik na lang kayo kasi ang kabanggaan nyo na, hindi na mga kapatid siguro. Talagang ano na. KKK nga. Okay. Ito yung sinasabing tuwid na daan na ang paliko-liko pagdating sa dulo, mayroong Rico Puno sa dulo. Okay. Tapos si Rico Puno ay kinatawan lamang. Kinatawan laang. Pero wala na, hindi na siya, di ba tinanggal siya nung maingay ako, natanggal siya doon sa USEC ng DILG yata. O ngayon, wala siya sa gobyerno, kuno, pero siya pa rin. Ang tagabulong. Ang tagabulong at Kinatawan pa rin. Kinatawan pa rin siya. So, yung KKK kasi, dati may ibig sabihin yung KKK, yung kanya-kanyang kabig. Anyway. Akala ko katipunan yun. Hindi, yun ang maganda sanang, may karangalan yung pangalan na yan eh. Pero dati, maganda yun. Ngayon, naging kanya-kanyang kabig na eh. Opo. Ngayon, dito sa puntong ito, itong sa Whistleblowers Association, may iba kayong makasapi na member ng WPP? Wala pa rin? Ngayon, meron kaming 4 na dating kasamahan ko nung GMA time na wala sa WPP. Okay. Pero nakapasok sila ngayon sa WPP at nakaka-receive lang. Ang nare-receive lang naman nila is 9,000 pesos. Okay. Pang financial assistance lang. Okay. Which I can't blame them kasi talagang walang-wala. And these whistleblowers are in connection with what particular case? With the Hello Garci, Okay. si Vidal Doble. Okay. Yung sa fertilizer scam, Okay. nung 2005, si Okay. Barredo, tapos si Colonel Rabusa, I think. Okay. But he was admitted ngayon kasi whistleblower siya ngayong administrasyon Oo. na to. And yung whistleblower ng Bureau of Correction na tinanggal ni Secretary de Lima, terminate ang ng WPP sa kanya dahil sabi niya ayaw daw magpa-under ng safe house Okay. ng tao. Oo. Ang hiningi naman talaga ng tao is mapapunta na lang sa mga kapatid niya, sa Okay. pamilya niya para secured siya doon, makakakain ng husay kasi sa loob naman ng WPP hindi, you cannot choose your food, you know. Okay. Kung ano lang maibigay sa iyo, Yun lang. yun lang. So, dito sa kay Ben Herloy, dito sa pork barrel scam, wala kayong kasamahan dito sa whistleblowers? Wala po. Kasi under po sila ng WPP at ayaw kaming mapakausap sa kanila. Talagang pinutol. Sino ang nagbabawal sa Whistleblowers Association na makausap ito dapat na mga saksi sa pinakamalaking pagdarambong sa ating bansa? Well, yung una, I tried as the president of this association, inutusan ako ng mga kasamahan ko na puntahan si Ben Harluy at para makausap because we are the best person who can relate to the whistleblowers. Based on your experience? Yes, exactly. Tapos, in-stop po ako ni Attorney Baligod, yung tinanggal na abogado Okay. ng mga whistleblowers. And may order si Secretary de Lima Oo. na walang pwedeng makausap Sa kanila? Sa kanila. So we stop, hindi na namin pinakialaman. Pero nakakalusot pa rin sa amin ang may mga messages at information na pinalulusot sa amin. Kung Okay. ano nang nangyayari sa kanila.
Magandang pamahiin ba yun na kayo na may karanasan sa ganitong klaseng mga pasikot-sikot sa ating hustisya ay pinagbabawal? Sa Hindi palagay pa. ninyo, sa palagay ninyo? Hindi po, very awkward po itong posisyon ng gobyernong ito na hindi kami pwedeng makausap ng mga whistleblowers na ito. Well, maybe because Secretary De Lima is afraid na mabigyan namin ng advice like Ben Harluy. Kasi remember that Ben Harluy stated on his affidavit na nag-forge siya ng signature Signatures, ng mga yes. inaano ko sana, sasabihin sana namin sa kanya, and Jun Lozada also keeps on telling them through the media na mag-isip kayo ng malalim, baka Sumabit kayo. kayo ay maging kagaya namin, na at the end, kami Hinabol. kinasuhan. Okay. Si Jun Lozada, ang dami niyang kaso. Ako may kaso pa akong libel. Okay. Oo. So, ito ang tinitingnan sana namin, na naaawa kami ng grupong ito, na papaikutin lang sila, then Gagamitin sila ng pamahalang ito. ng pamahalang ito to persecute those, kasi nakikita mo naman it's selective. Very selective naman ang ano nila. Ang mga hinahabol. O 3 senador na oposisyon. Okay. At alam nilang ang 2 dito ay lalaban by 2016. 16. Okay. 2013 pa lang, sa affidavit ni Louie, sinabi na doon kung sino-sinong mga pangalan. Okay. Pero hindi eh. Hindi nila linutang yon. Itong 3 lang ang finocus. Okay. O, asan ka ngayon maniniwala dyan? Kaya, itong si Presidente, sinabi niya, inamin niya, na nakita na niya yung listahan before ng Secretary De Lima at Secretary Lacson. E anong ginawa niya bilang Presidente? Bakit yung 3 lang ang gusto niyang i-persecute? So, this government is so vindictive enough. Okay. Bakit hindi nilabas lahat? At bakit parang nung lumabas, nakita ng listahan ng DOJ, nakita ang listahan ni Senator Lacson, nakita ni Presidente, bakit hindi nila nilahad ito? Iyon nga po ang kini-question ng grupo namin. At magkaiba-iba ba itong mga listahan na ito? Pare-pareho. Pero yung nilalabas nila ay pare-pareho ba? Ang nilalabas lang nila yung 3. Hanggang ngayon, di po ba? They are only concentrating on the 3 opposition senators. Andyan, mismo muna si Napoles, ang sinasabi niyang architect, sinasabi nila na architect of this PDAF scam. Okay. Sinasabi na Abad is involved, Alcala is involved. Oo. Pero anong sabi ng Presidente? Oo. Hindi niya tatanggalin ang kabinete niyang ito unless proven guilty. Di sana, baka matanda na siya, paano na ma-prove na guilty nga si Abad? Oo. Tingnan natin ang hustisya natin, the justice system. Ganyan ba dapat? He's there less than 2 years, kaya dyan mapaprove niya na guilty ang mga ito? Oh. Sana, ang dapat gawin niya ay paresignin na niya. Dahil, for the sake of, ang tao, ang masa. Para hindi siya maputukan, yung Na hindi- pamahalaan niya. Opo, na hindi siya parang kinakanlong niya. Okay. Oo. Saludo ako sa kanya na pagdating sa kaibigan, didiinan talaga niya na nadidepensahan niya. Pero, Sir Eric, Oo. ito po ay linagay lang siya ng taong bayan provisional, temporary lang. Yes, for ang 6 years. Sabi niya, nung kanyang inaugural speech, na kayo ang mga boss ko. Tayo Oh, okay. ang boss niya. Pero naririnig ba tayo? Hindi niya tayo pinariringgan. Okay. Ang pinakikinggan niya, yung KKK. Dahil ang pagkakaakala niya, sa kanya na, sarili niya, ang Republika ng Pilipinas. Okay. Ito lang, no, maitanong ko, na, habang pinapakinggan ko kayo, no, Ms. Cam, no, natatandaan nyo yung body language ni Presidente pagdating kay former Supreme Court Chief Justice Renato Corona? Ibang-iba. Tuwing nagkakaharap sila, parang iniiwasan niya, parang kung pwede lang hindi banggitin sa mga talumpati niya, kahit nandyan, ay parang ini-snub niya, no? Opo. Siguro, isip niya, this man is guilty and I should steer away 15, 25, 50 feet away from him, di ba? Correct. Opo. Okay.